ito na lang, tatanungin ko na lang po yung sa loobin po ninyo, bakit nyo po kinokontra po yung dagdag contribution po, no? Na talaga pong ipapatupad na dapat po ng SSS ngayong taon na ito. Opo, talagang kinukundina ng ACT Private Schools yan dahil yung kalakhan ng aming mga miyembro talaga ay umaalma at umaaray na sa mataas na bilihin, no? Pero nananatiling mababa yung kanilang sahod. Sa tingin namin, no, talagang hindi katanggap-tanggap at insensitibo itong pagtataas na ito. Bagamat 2018 pa, no, yung batas, pero nakikita naman natin yung konteksto, katatapos ng pandemya, no, at nakikita natin hindi talaga nagbago din yung sitwasyon, no, ang kalagayang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Kaya talagang tingin natin ay dapat lang, no, na isuspende ito in consideration naman doon sa ating mga manggagawa, no? Particular ito mga private school teachers natin. Okay. So ano po, Sir Jonathan, no? I'm just going to play devil's advocate, no? Kasi 14% po ang kasalukuyan pong contribution, no? Pero may kahati po diyan yung employer po na 10%, tapos 4% po para sa mga empleyado, tapos magiging 10-5. Ngayon po, hindi ba nakikita yung long-term effect na para pag magretiro po yung teacher, mas medyo lalaki po ang kanyang pensyon na matatanggap? Sa kasalukuyan po kasi, no, ang ang sinasabi din ng mga teachers natin. Actually, galing ako sa isang malaking universidad, no, at pinag-uusapan nga namin, no, yung mga full professors na namin, halimbawa, parang may maximum lang na nakukuha talaga na pensyon, no. Yung halaga na yon ay sa tingin namin hindi talaga yun nakakabuhay, no? Halimbawa pag nagretiro ka, napakalayo nito kung halimbawa nasa government service ka. Ang layo talaga ng pensyon, no, kung magtatapos ka or halimbawa ay magre-retiro ka sa mga private sector. So sa tingin natin dapat ay habulin din yung ganoong gap din. Ang nakikita natin diyan yung long term nga no, sinasabi nila, pero ang pangunahin kasing idinadahilan ng SSS yung financial health nito. Yes. Kung titignan natin, yung pinanggagalingan naman nito ay nagmumula doon sa hindi efficient na pagkolekta nila doon sa mga binabanggit nga ng COA report na mga delinquent employers mismo, no? Parang 89.17 billion, no? Yung hindi nakokolekta ng SSS. So sa tingin natin, kolektahin muna yon, magkaroon muna ng efficient mechanism bago magtaas uli ng panibago kagaya nito. So Sir Jonathan, base po sa inyong experience po, yung mga private schools naman po, hindi naman po sila napapatid sa pag-contribute yung share nila, no? Kasi baka I'm just worried lang po na kinakaltasan po yung mga private schools po, yung mga teachers, tapos po hindi naman riniremit po sa SSS. Kayo po, ano po ang inyong karanasan, no? Kumbaga compliant naman ba ang lahat ng mga private schools na mag-contribute po their share, no, for the SSS premium? Opo, no, sa dati ko namang paaralan ay naman po sila, no, dito matapat na nagbabayad, no, pero sa amin po, no, sa ACT Private Schools may mga membro kami, lalo halimbawa yung mga maliliit na schools, yung iba ay kinukolekta sa kanila pero hindi nire-remit. May mga ganyang kaso kaming na itatala na bakit gano'n, kinokolektahan sila pero hindi nare-remit. So, yun nga, kailangan ding tignan yung ganoon at sana may mekanismo din mismo yung gobyerno para itignan yung ganoong mga kaso. Kasi kawawa talaga yung employer, magugulat na lang siya. Akala niya tuloy-tuloy, no, o walang patid yung kanyang paghuhulog, pero hindi pala. Dagdag pa dyan, merong mga part-timers, no, maraming mga contractual sa private schools, no. At pag naputol, syempre, ay napuputol din, no. Halimbawa, dahil iba dyan, semestral basis, no, later ay mapuputol din yung kanilang contribution. So, may impact yun no, later doon sa kanilang retirement, no, o yung pension na matatanggap nila. So, kaya dapat ayusin yung ganoong mga mekanismo sana bago magkolekta at magdagdag ulit ng contribution. Para lang meron tayong figure dyan sa binabanggit ni Ginoong Jonathan Geronimo, ay
sa annual audit report ng COA, no, para sa taong 2023, ang nakolekta ng SSS, 4.89% lamang dun sa collectibles nila na ang total ay 93.747 billion. So napaka-inefficient nila kung 4.89% lamang ang nakolekta nila dun sa kanilang collectibles. So ang punto, huwag nyo nang taasan yung contribution ng mga nagre-remit. Habulin nyo muna yung mga hindi nagre-remit ng dapat nilang ibayad sa SSS. Di po ba? It makes more sense, di ba? Tama po yung punto na yan. Opo. Ngayon, ang tanong ko, kasi nga ang sinasabi ninyo dito sa inyong Facebook post din, na hindi, ito, magtataas na naman ang premium contribution, ganong hindi nga naibigay yung supposed to be noong 2016, hindi ba merong hike? Opo, 2016. May 1,000 na karagdagang pension na ibibigay, no? Na hindi yun ibinigay ng SSS. Tama po yan, no? Kaya nga yun ang nakakagalit din, di ba? Parang yung pangako ninyo, hindi nyo pa nga natupad. Eto na naman kayo, kakabig kayo, no, sa amin ng dagdag na kontribusyon. Tapos idagdag din po siguro natin sa konteksto, yung ding napakataas, no, at sa tingin natin ay yung maluho na pasahod, saka mga administrative na mga gastusin ng SSS. Sobrang laki nun, no? Halimbawa, yung CEO lang, no? Ang annual salary niya, 8.7 million. Magkano? Yung mga executive, Magkano po, Sir John? 8.7 million Wow, po. mag-SSS ang CEO president na lang ako. No? For annual. Oo. Diba? Oo. Tapos merong mga executive VPs yan, no? Na 7 million din, no? Tapos yung bureaucratic system mismo ng SSS, ang daming part ng board niyan. At lahat yung pinapasahod, kinokolekta yan, so nire-release ng ating mga manggagawa. So, doon talaga nakikita natin na parang may problema, no? Ganitong ang lalaki ng sahod ninyo, samantalang kinukupong niyan doon sa napakaliit at kakarampot na ngang sahod namin. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.